Come on, it's a very blessed and beautiful Sunday morning. Yes. Sabihin mo sa iyong nakatabi, masaya ako at nakita kita. Sabihin mo din sa isa mong katabi, masaya ako, nakasama kita. Yan, good morning everyone. Yes. Sino po dito nakapahinga galing nung ating teaching last Sunday? Yan, taas po na may nakapahinga na po. Yan, nakaranas ng pahinga galing sa Panginoon. Amen. Physical na pahinga, dami pong gawain sa bahay. Dami gawain sa school. Ayan. Pwede po ba makuha ko yung aking lamesa? Thank you po. Thank you. So, magandang umaga sa bawat isa sa mga nanonood online. Yes, sa mga nanonood online, good morning. Yan. Again, we are here in our series, Kapahingahan. Sabihin nga po natin, Kapahingahan. And this is our week 2, pangalawang week ng ating Kapahingahan series. And it's a very beautiful series din. And last week, shinare po ni Pastora Rocky yung sino ba si Jesus bilang ating pahinga. Amen. Sa mga nanonood online, welcome po sa mga nanonood sa YouTube, sa Facebook. Welcome na welcome po kayo. Don't forget to like and share this video. Amen. And before we continue, pwede po bang matanong, sino po ba yung first time sa kauna-unang pagkakataon ay nakarating sa ating Sunday service? Mari po bang taas ang kamay? Yes! Palakpakan naman natin ang Lord. Wow, dalawa! Palakpakan naman natin sila. Pwede bang yung mga katabi, i-high five, kamayan nyo, sabihin mo, welcome ka dito sa church. Welcome po, come on. Make them feel that they are part of this family. Amen. So it's a very beautiful, lagi ko sinasabi, beautiful Sunday. Wala na ba ako ibang script? At kung mapapansin nyo, may naaamoy po ba kayo? May naamoy kayo? Amoy kape. Biyaya po ng Lord, naisipan na po nating bumili ng coffee urn, yung kapihan. So meron po tayong libreng kape doon sa likod. Libre po yun, wag po kayo mag-ala. May libre din po pandesal kanina. Kaso inubos na po ni Charles at ni Eric, pasensya na po. Ayun po 300 pandesal ay naubos na po. So yung kakatukin po ang puso na next week siya po ang mag-donate ng pandesal. We are so welcome po. Yan. Pero ang kape po, it's flowing, overflowing. Kahit mag-palpitate pa kayo dyan, okay lang. Libre po ang ating kape. At tumayo tayo and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our identity. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. Deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Pwede na po tayong maupo. Napakaganda po ng nagturo last week. Saka napakaganda din po ng itinuro last week. It's all about pagsamo sa pahinga. At nakita natin doon sino ba si Jesus. And if you would remember, sa mga nanood po online at sa mga nandito, yung pamatok, iniaalok ni Jesus yung kanyang pamatok, yung kanyang yoke. Hindi niya aalisin yung sitwasyon na nagbibigay sa iyo ng stress o ng worry, pero sasamahan kanya. At ito po yung ating theme verse, yung Mateo 11 verse 29. Basahin po natin. Please take a picture and open your Bibles. Wag muna kayo mag-chat, makinig muna po tayo ngayon kasi napakaganda ng gusto sabihin sa atin ng Lord. Sabi po sa Mateo 11 verse 28 to 29, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin.
at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Di ba po, dalawa na lang sa buhay ang hinahanap natin ngayon. Sa mga edad ko, mga 24 years old, dalawa na lang sa buhay ang hinahanap ko. Kapahingahan at 1 million pesos. Dalawa na lang. Nakuha ko na po yung isa. Kapahingahan na lang ang hahanapin ko. Amen. Hindi man biro lang. Wala pa po akong 1 million. 1,000 na lang po. 99,000 po kasi. Alam niyo po, di ako po kilala niyo bilang pastor. Ako po ay inborn again. Pag sinabing inborn again, pinanganak na po akong born again. Wala akong choice. Yeah, wala akong choice. Kasi magulang ko po ay born again. Pero, it means, bata pa ako, church na. So, lumaki po ako sa sistema ng church. Lumaki ako na, bata pa ako, kasama na ako ng aking ama't ina sa isang simbahan. Kagaya nito, every Sunday. At yun po, naging maganda sa akin. Pastor Araki din po. Lumaki din po sa church. Pareho po kami PK. Anong PK? Pastor's Kid. Mga anak po kami ng pastor. Kaya po maganda, masaya sa church, dahil sa church, makikita mo ang iyong one true love. Tunay po yun. Hindi mo makikita sa labas, makikita mo sa church. Nakita nyo na wala pa po. Huwag muna kayong At sa isang church, marami tayong dinadala. We want to fill this church. Sino po nandito nung big day last Sunday? Amen? Punong-puno po ito. Punong-puno po ang ating church. Nung Sunday, di po ba? Pero, kapag may napasok sa church, may nakakausap kasi akong tao na, ano ba yan? Na-attend ka sa church, pero ganun pa rin ang ugali. Ano ba yan? Hindi naman hindi born again, nag-loyalty pa din, mga ganun. Alam niyo po, ang church ay hindi parang airport. Paano ko nasabi yun? Pag ikaw ay, nung ako po ay nagpuntang Malaysia, basta ikaw ay sasakay na aeroplano, papuntang ibang bansa, merong i-scan ka sa immigration. Unang-una pala, lahat ng baggage mo, yung maleta mo, mga bag mo, alisin mo mga belt mo, tapos papasok ka sa metal detector, i-scan nila yun sa conveyor, titingnan sa x-ray. Baka may dala kang mga excess baggage, may dala kang illegal na droga, may dala mong iyong best friend nakatago sa maleta. So, ini-scan nila. Kasi bawal po yun. And then, nung ako po'y papuntang Malaysia, naka-tour po kami po ay 200 pupuntang Malaysia. So, may listahan, lahat ng pangalan. Ako pa nga po yung pinakauna sa pangalan. Nung ako po'y tinanong ng immigration officer, ang daming tanong sa akin. Na supposed to be, dahil sa passport ko, marami na ako napuntang ibang bansa, at ako ang nakukuna sa pangalan, nandito ang aming tutulugang hotel, etc. Wala na masyadong madaming tanong. Ang dami tanong sa akin, paano ka nakabayad sa tour na ito? Isip-sip ko yung mukha, ba akong mahirap? Anong trabaho mo? I'm a teacher and I'm a pastor. Pinagsasabay mo yun, ang dami tanong in English. Pero gusto ko sagutin, syempre, hindi mo dapat sagutin immigration, baka i-reject ikaw. So, nakapasok naman po ako sa biyaya ng Lord, pero ang daming nasala. Ang church ay hindi parang immigration at airport. Na bago ka pumasok dito, alam ba, papasok ka, hop, yung ugali mong yan, wag mo ipasok dito. Yung red flag mong yan, bawal pumasok dito. Hindi. Marami tayong dinadala dito sa church. Yang katabi mo, dinala mo yan sa church. At nung dinala mo yan katabi mo sa church, marami yan daladalang basura. And it's a good thing na may basura tayo. Alam niyo kung bakit? Para malaman natin kung ano yung dapat natin ipaayos sa Panginoon. Ang basura ay maganda kapag nasa loob ng basurahan. Pero ang basura hindi maganda kapag nakakalat sa kwarto sa iyong kama kasi namamata. Ang basura ay okay lang kapag nasa loob. Dadating ang mga kasama natin sa church. Magpapatayo tayo ng mega church, ang malaking church. Amen. Na may basketball court, may swimming pool, may bilyaran, may arcade, may PS5, lahat na. Hindi naman, biro lang po yun. And gusto nating mapuno yun. 1,000 tao ang pinakamahina. Biruin mo, 1,000 tao ang kasama natin sa church. 1,000 iba't ibang ugali. 1,000 iba't ibang basura. Pero alam mo maganda sa church, nagtutulungan. Pangit ang isang gym. Sino po dito nag-gym?
Na ganun. Yan. Na ganun. Pangit ang isang gym kapag lahat ng nandun yung mga malalaki ng katawan. Magandang isang gym kapag may nagbubuhat doon na payat, meron doon ang laki ng tiyan. Kasi ibig sabihin, that is a gym. Kailangang may pagandahin ang katawan. Ganon din ang ating church. Hindi ito museo ng mga banal, ng mga sobrang malalapit sa Panginoon. Ito ay museo ng mga nangangailangan sa Panginoon, museo ng mga makakasalanan. Di ba yun nga ginawa ni Jesus dito? Ano sinabi ni Jesus? I came here to seek and save the lost. Pumunta siya dito para sa mga naliligaw ang landas. Pero, pag natingin tayo sa relihiyon, tayo ay hindi naniniwala sa relihiyon, sa mga nanonood, sa mga bago. We don't believe in religion. Ang religion, sinasabi ng relihiyon, kami ang tama, kayo mali. Kami ligtas, kayo hindi. Kami palangit, kayo pa impyerno. Kami mga mababay, kayo mga kasalanan, pinaghihiwalay ng relihiyon ng tao. Ang pinaniniwalaan natin dito ay relasyon kay Jesus. Pero ang requirement ng relihiyon na hindi natin napapansin, nakaka-apekto sa atin ay ganito. Kailangan ganito ka, kailangan ganito itsura mo, kailangan dapat ganito, dapat ganyan. And aminin natin, ang requirement ng relihiyon ay nakakapagod. Na po ba? Minsan, aminin natin, may pinagagawa si Lord sa atin. At nakakapagod. Alam niyo na saan ako pupunta. May pinagagawa si Lord, pero nakakapagod. Alam niyo po ba, sino po nakakaten na dito dun sa old church pa? Doon sa church iyan, thank you, yan. Ba, may sumulpot na pogi. If you don't, dumating, ang dami ko pong season, ang dami kong taon, na bago ko umalis ng bahay, nasa Batangas pa ako noon, pagod na pagod ako, stress na stress ako, ang dami kong tanong sa Panginoon, na I want to quit. Gusto ko na sumuko, ang dami mong pinagagawa, Lord, wala namang resulta ng nangyayari, ganito, ganyan. Nag-drive ako pa Batangas, papunta dito. Pa-park muna ako sa harap nun, ako'y magpe-pray, Lord. Pagod na ako, hindi ko kaya. At pagbaba ko ng pinto, pagbaba ko ng pinto ng sasakyan, at papasok ko ng pinto ng church, ang ganda ng ngiti ko. Hello, welcome po! Bless Pastor. Ay, bless po. Kumusta kayo? Namiss na ka, ganito, ganyan. Ang ganda ng ngiti ko, pero deep inside, pagod na ako. And itong verse na ito, Matthew 11, ito po nagbago sa buhay. Isang translation. If you know, Matthew 11, lumapit kayo sa akin, kailan nahihirapan ganyan. Isa po to, alam naman natin ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi lang yan mga letra na isinulat ng isang tao, kundi yan buhay na salita na kapag tinanggap natin, may nagbabago sa atin. Amen. Ganun ang salita ng Diyos. Ang Matthew 11:28-30 sa The Message Translation. The Message Translation ang nagbago sa buhay ko. And I hope ito'y magbago din sa buhay nyo. Are you ready? Handa ka na ba? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba sa pahinga? Next po, basahin natin. Matthew 11:28-30, The Message. Are you tired? Are you worn out? Umay ka na ba? Burned out of religion. Sabi ni Jesus, burn out ka na ba? Sa church. Sa akin. Sabi niya, come to me. Get away with me and you'll recover life. I'll show you how to take a real rest. Kinikilabutan ako. Papakita sa atin ni Jesus ang tunay na pahinga. At ito maganda sinabi niya, walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you learn to live freely and lightly. Ang buhay po natin na hindi dapat natakbo kundi naglalakad lang. Ang buhay natin na hindi mo kailangan gawin lahat. Ang buhay natin kailangan nagpapahinga din na kasama si Jesus. Kaya ang title po ng share ko ay Buhay ay Di Pareho. Amen. Palakpakan natin si Lord. Let's pray. Close our eyes, bow down our heads.
You know, Holy Spirit, we need you. Kailangan ka namin banal na Espiritu. I believe this message is food for our souls. We believe that we are bound, everyone of here is destined, ay nakatandhana na makranasan ka sa iyong pahinga sa pinagagawa mo. Walang gawang kaaway sa aming buhay at patuloy na makakawangis ka namin ang kapahingahan ang magbabago sa anumang hindi maganda sa amin. Salamat po. Pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin sila. So, himayin po natin yung verse na yon. Pasensya na po. Okay lang po ba hanggang alas 3 ng hapon tayo dito? Store, kakain pa ako. Bibili po tayo ng next. Sabi ng Lord, pagod ka na ba? Kung mo ang katabi mo, pagod ka na ba? Yung seryoso, tanungin mo yan, umay ka na ba? Yung isa mong katabi, tanungin mo, pagod ka na ba sa akin? Pagod ka na ba sa akin? Nakakapagod din po minsan ang umintindi. Ano? Nakakapagod minsan ang palawakin ng pangunawa. Ano? Pero ang utos sa atin ng Lord, mahalin siya at mahalin ang kapwa. Panginoon, ang hirap mahalin ang kapwa. Ang hirap umintindi. Tama, di ba? Ang daming pinagagawa ni Lord. Umaten ka ng Sunday, umaten ka ng life group, magtanim ka, ibalik mo ang ikapo, magpakabait ka, yung nang-aaway sa'yo, batuhin mo ng tinapay, yung invite mo yon, i-follow up mo yon, maging life group leader ka, maging mabait ka, manalangin ka sa umaga at gabi, mag-devotion ka, ang daming pinagagawa ng Lord. Ang daming nag-requirement nila. At ang tanong doon, burn out ka na ba sa religion? Ano ba ibig sabihin ng burned out? Burned out. Pag sinabing tired, pagod. Pag worn out, umay na. Anong burnt out? Sunog ka na ba? Tingnan mo ang kanabi mo, sunog ka na ba? Kuya Mar, tanongin mo si Kai, sunog ka na ba? Oh, grabe. Wala akong masamang intention dun, ha? Baka hindi na naman umatan si Kai ng 2 years. Pagod ka na ba? Ano, alam mo yung burnout? Yung ayoko na. Alam niyo po, next, magsisimula ang burnout kung ang pagsunod ay tungkol sa iyo at hindi tungkol kay Jesus. Ulitin ko ha. Magsisimula ang burnout kung pagsunod ay tungkol sa iyo at hindi tungkol kay Jesus. Na kaya ka nasunod ay para sa iyo. Kaya ka nag-lead ng life group para ma-feel good mo na, ay, leader. Kaya ka nagbabalik ng ikapo ay para, ay, sa akin, para yumaman na. Kaya ka natin sa church ay para sa iyo. Dati tungkol sa iyo. Dati tungkol sa atin. Sino dito kaya na-attend sa church ay dahil masaya? Let's be honest. Honest and humility, masaya sa church. Ano naman, masaya dito. May kape. Ubusin daw ang kape. Dagdagan lang ng tubig. Punuan niya ng tubig. Sino dito po? Ako masaya ako sa church. Yung napipreach po ako, tapos sasabihin pa ako, Pastor, ubus na ang kape. Hindi nyo ka magawa ng paraan. Ako pa, ako masaya sa church, di ba? Yan na lang katabi mo, nagpapasaya sa'yo. Di ba? Ito ang tanong ko. Taas ang kamay na masaya sa church. Paano pag hindi na masaya? Alam mo, I'm not happy anymore. I think it's time for us to move on. Jesus. Mag-move on ka kay Jesus kasi hindi ka na masaya sa church. Pwede ba yun? Paano? Paano kung hinahayaan pala ni Lord na may sitwasyon na hindi ka na masaya sa church at hinahayaan yun ni Lord
para subukin ka. Amen. Ala, yung life group leader ko naman, hindi ako paborito, ibang pinapansin. Ginawa ito sa church, wala naman akong ID. Sinugsulot dito. Ang hirap mag-lead ng A-group, katitigas ng ulo. Hindi na ako masaya sa church. Dati puro chismisan dito, ngayon wala na. What if dinadala na pala tayo ni Lord sa point na kaya tayo pinapupunta dyan? Kaya nga may praise and worship. Alam nyo ka po ang purpose. Pangalawa, everywhere that, God is so faithful na lang. God is so faithful. Alam niyo po, purpose of praise and worship, para ikaw ang may ibigay sa Panginoon. Yung pagpalakpak mo, pagkanta mo, pagtaas mo ng kamay, yung puso mo, ikaw ang may binibigay sa Lord. Pero minsan, hindi pa natin feel. Wala tayong binibigay sa Lord. Kasi wala pa yung ating crush. Hindi yata a-attend si Adi. Yung kapag, di ba, biblically naman, ano gang sabi? It is more blessed to give than to receive. Mas blessed, mas paborito, mas pabor, mas favored, mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Naniniwala ba kayo doon? Uy, sabi sa Bible niya, dapat maniwala. Wala sinabi sa Bible, mas pinagpapala ang tumatanggap kaysa nagbibigay. Kasi minsan, kapag may nawala sa atin, blessing pa yun. Akala natin kapag nawala yung taong yun, nawala yung ugaling ito, nawala yung mindset na to, nawala yung pera na yon, akala natin wala tayong blessing. No! Minsan yung nawalan ka pa ng pera, yung nagtanim ka pa, yung nawala pa yung taong yun na lagi kang dinadala sa sala, ay yun pa ang pinaka-blessing na, the best blessing nangyari sa buhay mo. Tama pala pa natin si Lord. Paano masasabing ikaw nang binabago, yung instead na sa mga matatagal na, pag nagwe-welcome, ikaw na yung naalis, hindi yung tagal naman akong batiin, kamaya ni ganito. Wala namang ganun dito, di ba? Ang magsisimula ang burnout kung ang pagsunod ay tungkol sa iyo. Ano ang pangalan ng ating church? Jesus the Anointed One. Hindi Cedric the Anointed One. Ang church na ito hindi tungkol kay Cedric. Di ba? Ang church na ito, hindi Arthur the Anointed One. Na kaya si Arthur inapalo, nagdadrums dito, ay hindi para baka may mag-chat sa akin. Ngayon mga galit ko kasi mag-drums. Na kaya ka nagdadrums, para dalhin natin ang tao papunta sa Lord. Amen? Na kaya minsan, hinahaya ko mga musicians natin na tumugtog sa school nila para hindi sila sumikat at tumama ang chicks. Pero para makita si Lord sa buhay nila at madala sila sa Lord sa pamamagitan ng church na ito. Tama ba? Amen po ba? At kapag tayo'y life group leader at nabalik tayo na kaya tayo nagiging leader ay tungkol sa I wanna feel good, wag na na kaya gusto natin maging life group leader para I want to feel good na inaalagaan ako. Gusto ko makasama sa meeting para masarap ang pagkain. I want to be a life group leader ay tungkol sa atin. Kaya kapag tungkol sa atin ang pagiging leader, tas hindi agad nakuha ang results, hindi agad dumami, hindi agad lumalim yung inalagaan natin, hindi agad nakawin yung iba nating ilagaan, hindi agad naging kawangis yung ating mga life group member, ay doon tayo mapo-burn out. Take it from me. Naranasan ko yan. And if nandito tayo, nag-expect agad, blessing, miracle, ng healing, ng breakthrough, ng supernatural, tapos wala pa. 5 taon ka nang nasa church, tapat ka namang mag-ikapo, pero wala pa. Ibinabalik natin sa ating sarili na tungkol sa atin ang pagsunod. Doon tayo nagkaka-burn out sa religion kasi nagiging requirement. Nagagets ko ba? Hindi tungkol sa atin ang pagsimba. But it's okay, it's normal. If you are in the church,
it will be normal that may mga araw na tatamarin kang gumising ng linggo at pumunta sa church. Very normal. May mga linggo, may mga araw na hindi mo feel pumunta sa church. Dahil hindi mo alam kung bakit. Dahil wala pang nangyayari. Dahil pagod ka. And it's normal. And there were times na hindi ayaw mo pumunta sa church dahil ayaw mo makita yung tao yun. Tingnan mo katabi mo. Tura pa lang yan, di ba? Kaya masarap pumunta sa church, di ba? And it's normal. Kaya nga tinanong ni Jesus, are you tired? Are you burned out? Are you burned out of religion? Anong sunod na sinabi ni Jesus next? Come to me. Get away with me and you'll recover life. I'll show you how to take a real rest. Anong unang sentence na sinabi ni Jesus? Come to me. Chris, ba't ka na at ang camera hindi na move? Bakit ka napunta sa church? Para hindi ko po makausap si God. Kumakausap si Lord, very good, palakpakan naman natin si Christ. Si Kwatog, yung Renz, ba't ka napunta ng church? Dahil ni Lord. Kaya napunta si Renz dahil ni Lord. Bakit ka napunta sa church? Siyempre po, dahil ni Lord. Ka natin sa church. Siyempre, dahil ni Lord. Talaga. Sabi ni Jesus, come to me. Hindi come to crush. Sino dito mag-jowa? Nasa kanya. Tanas ko na yun. Maraming mga leaders natin, tumataas sa kamay ng mga 5 years na dito sa church. Pero, nasa kamay, 5 years mahigit na sa church. Loud and proud, di ba? Ang dami na. Mukha kaunti ang 5 years sa church. Kasi ang dami natin dati dito. At yung mga ini-invite ng mga yan, yung mga crush-crush, mga jowa nila, ay nag-break. Kaya hindi ganun ka-effective yung mag-jowa agad sa church, nag-break. Naalis yung isa. For example, isa-isahin ko ha, si Uwa. Si Uwa at okay, sabi ni Jesus, come to me. Hindi sinabi ni Jesus, come to Uwa. Come to Aubrey. Sabi ni Jesus, pumunta ka sa akin. Kaya ka napunta sa church dahil niya, ni Jesus. Amen po ba? So kung may hindi kakaayon na tao, or kahit tinatamad ka, pupunta ka dahil ni Jesus. It is a question na, is Jesus enough for you? Sapat ba si Jesus sa puso mo? Na ikaw ay laging church. Sabi ni Jesus, come to me and get away with me and you'll recover life. Alam mo, pag sinabi ni Jesus yun, this is proven, lahat ng mga nawala at ninakaw sa iyo ng kaaway, i-recover na. Alam niyo, pinakamahalagang nananakaw sa atin, hindi pa pera. Ang pera, ranas ko po yan, madali yung may balik. Kung nawala ka ng 20, babalik ka ng Lord, higit pa. Relasyon, kung may nawala sa iyong relasyon, may ipapalit siyang mas deserving. Tama na si Pastora Christine. At pinakamahalaga na nawala sa iyo, oras. Kasi ang oras na wala, nakakapagod. Tama po ba? I'll show you how to take a real rest. Sabihin nga natin, real rest. Ano pong real rest? Tunay na pahinga. So kung may tunay na pahinga, may peking pahinga. May temporary pahinga. Alam niyo po, akala ng iba ang pahinga Bora. Si Pastor Adi nasa Bora ngayon. O kaya Siargao.
Road trip papuntang La Union, Baguio. Sarap. Singapore. Singapore la. What's your pagsalubong la? Okay, ako po galing Malaysia. Kita nyo sa pictures. Kami sa Malaysia. Sakay ng eroplano. Sarap ni Pastor. Nakasaya ng eroplano. Sinusumpa ako ng eroplanong nasakyan ko. Alam nyo turbulence? Sino pong alam nyo turbulence? Yung ang saya ng lipad mo tapos biglang babagsak na ganon. Yung biglang ganun ang eroplano. 4 na oras ang biyahe ko, 3 oras na ganun-ganon. Tapos may pagkakataong bumagsak ng ganun ang eroplano. Sip-sip ko hindi ko makasama si Bishop sa eroplano ito. Naku, delikado ako. Kaya dati nagpapabook ako kasama si Bishop, sigurado hindi babagsak. Pero pag si Fanny lang babagsak, biro lang po yun. Kaya, tatingin na nga, yung tas pupunta ka sa Malaysia, uy, ang ganda ng hotel, ang ganda ng hotel, 1 oras sa biyahe sa bus, tapos ang init pa. Tapos yung pagsakay mo sa cable car, yung sa bundok, sa mga pamuro, ang ganda naman ng picture. Ang taas, tapos nasa ulap na. Yun na nga, ang taas at nasa ulap na. Tapos nakagayon lang yung ano sa kable. Nasa tunay, ihing-ihin na ako, napapaihin na ako. Ang saya sa picture. Alam nyo ba, nakasakay ako sa cable car 10 oras na tumigil. Nawala nata ng kuryente. Kinakanta ko na lahat ng kanta ni Bishop noon eh. Lord, maglilingkod pa ako sa iyo. Ako'y lumalapit. Maglilingkod ako. Maglilingkod pa ako. 10 oras na nakasabit doon. Ano, asa ng pahinga doon? Pupunta ka ng Boracay, nakakapagod sa ito, nakakapagod sa naglalakad, ganyan. Fake rest. Sabi nyo nga fake rest. At marami pang fake rest. Meron pong isang ex-gang member sa US, si Chan Chan. Siya po, daming tattoo. Chinese po siya. Pero siya po ngayon pastor. Daming tattoo, buong katawan. Quick story, kaya pala po siya ay ganun, kasi 10 years old, lagi siyang binubugbog ng kanyang ama. Na kaya daw siya, na siya ay, sa edad na, may one time, pauwi siya galing school, binugbog siya ng mga Hispanics, mga Latino. Tapos uuwi siya, naiyak, nag-expect siya, magsusumbong siya sa kanyang ama. Ang ginawa, nung nagsumbong siya, daddy, ganito, ganyan, ang sabi pa ng kanyang ama, ikaw ganyan, you're stupid, ay, nagdadahilan ka lang, ay, pasampasana mo ka, nagdadahilan ka lang, ayaw mo lang gumawa ng assignment. Pinalagkad pa siya ng kanyang ama sa kwarto at binugbog. Binubugbog ang kanyang mga kapatid at kanyang ina, kaya broken ribs ang kanyang ina. At sa edad na 10 years old, naisipan niya, kailangan ko umalis dito. Bahay na ito. Sa edad na 10 years old, sumali siya sa gang. Sa edad na 12 years old, nakulong siya. For 12 years, nakakulong siya sa isang correctional facility ng mga bata, mga youth, at doon nakita lahat. Doon na daw nakita lahat ng ginagawa ni Satanas sa mundo, lahat ng karimari-mari. And then, fast forward, nakausap siya ng isang pastor, at sinasabi ng kanyang pastor, ganito, anak, humingi ka na tawad sa iyo. Johnny, ask for forgiveness for your father. Ayaw niya siya. Binubugbog. Sinupatay ng kanyang ama. Pero tawagan mo na yung ask for forgiveness. Fast forward again. Tinawagan niya kanyang ama. Dad, kain tayo. Ngayon ganyan. Nandun sila sa restaurant. Tahimik lang. Nakatingin siya sa chopsticks. Yung kanyang ama nakatingin sa labas. At lagi siya bago pa lang siya Christian nun ha. Siguro 2 araw pa lang. Sinabihan siya ng kanyang ng Holy Spirit. Ask ka ng forgiveness. Lord, hindi naman ako mali. Ask forgiveness. Humingi siya ng tawad sa kanyang dad. Sorry kung ako'y masamang anak. Sorry kung wala ako din para sa'yo. At yung kanyang ama daw, napatingin ng ganun, nagtaka. Tapos biglang humagulgul. Umiyak. Tapos yung kanyang ama, I'm sorry, son. I'm sorry. I'm so alcoholic. Inom ang kanyang ama. Isip-isip ng bata siya, ikaw ay maglalasing, kaya mo binubugbog kami, kaya binubugbog ng aking ina. Ikaw ay maglalasing, ba't hindi ka tumigil sa pag-iinom? Sabi niya sa kanya, I'm sorry, I'm an alcoholic. Hindi ko mapigilang uminom. Kasi nung ako'y 19 years old, nagdadrive ako, nakabangga ako at nakapatay ako. Hindi ko lang nakakaalam tumakasakit. At yung konsensya, yung guilt ay lagi nasa isip ko. At ang paraan lang para mawala ito at magkaroon ako ng pahinga ay sa alak. Kaya sorry kung hindi ko mapigilan dito.
That by power of forgiveness, nakaayos ko na. Ano yung fake restaurant? Issue, alak. Kaya siguro maraming tao ang nagpapalukmok sa sugal para makatakas sa problema ng pamilya. Papakalugmok sa alak, makatakas sa isipin. Bisyo, yosi, rape, matapas sa kung ano man dapat takasan. Nakakala natin ng mga ganung bagay patunay. Hindi naman magbibigay ng tamang pahinga yun eh. Sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin at sa akin mo makikita ang tunay na pahinga. We know that. Sabi ni Jesus, siya ang tunay na pahinga. At sinasabi pa yan ni Jesus sa atin last week kay Pastor Ra, na si Jesus ang tunay na pahinga. Nandyan pa po ba kayo? Next po, sinabi niya, walk with me, work with me, watch how I do. Lord, ako ay naglilingkod sa iyo habang buhay akong naglilingkod sa iyo. Pero ako'y pagod na. Pag ako na may nananampalataya, ako'y naniniwala, pinangahawakan ko ang iyong mga pangako. Ako'y pagod na. Lord, ako'y nananalangin ng taimtim. Ako'y lagi nagde-devotion. Wala akong tigil sa pagpuri, pagsamba sa iyo. Pero nakakapagod din. May tanong po ako, sino po dito ang naniniwala na napagod at napapagod si Jesus? Napapagod ba si Jesus? Nasa kamay ang nagsabing, hindi si Jesus yun, hindi siya napapagod. Ito ang kamay. Hindi tataas ang kamay, walang kape. Okay. Si Jesus yun, hindi napapagod. Taas ang kamay yung napapagod si Jesus. Isang araw po, kung nandito po kayong tinuro ko yung cheat code, yung Samaritan woman, yung babae na 5 ang asawa, 5 naging asawa, tapos yung sinasama niya ng siya'y kabet, kasi naghahanap siya ng kukumpleto sa kanya. Si Jesus noon, kasama mga disipulo ay naglalakad, tanghaling tapat. At sabi sa John 4 verse 6, next one, sabi doon, Jacob's well was there, and Jesus tired. Pagod siya. Jesus tired at he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Pahingi naman tubig." Napagod si Jesus. Sa sobrang pagod ni Jesus, napaupo siya dun sa may balon. At sinabi ni Jesus, yung inaantay na yung Samaritan woman, purposely nag-antay siya doon. At sinabi ni Jesus sa babae, "Pahingin tubig. Will you give me a drink?" Thank you, Alex. Binigyan talaga ako ng tubig yun. Pero nung inaaral ko po yan, what amazes me? Diyan pa ba kayo? Diyan pa ba kayo? May hiningi si Jesus dun sa tao. Kailangan ba tayo nito? Sa may gawa ng langit at lupa. Sa may akda ng buhay mo. Sa may kontrol ng lang atong bagay. Ikaw, yung babae mo, nahingi ng tubig. Yung source, yung kinauuhawan. Di ba ang tao kailangan ng tubig? Tama po ba? Walang tao na nabubuhay sa tubig. Walang tao ang nabubuhay ng walang tubig. Whereas si Uwa na okay lang sa soft drinks na buhay. Hindi, biro lang po yun. Walang tao hindi mabubuhay na walang tubig. Pero si Jesus, nanghingi ng tubig. May kailangan si Jesus sa isang tao. May kailangan si Jesus dun sa Samaritan woman na makasalanan. Alam mo ibig sabihin? Gusto ni Jesus maranasan yung Samaritan woman siya. At gawin din sa'yo. Ikaw, na napapagod,
ikaw na nabuumay, ikaw na naboburn out, ikaw na may ginawa lamang kasalanan kahapon, ikaw na kanina hindi mo alam kung pupunta ka sa church o hindi, gusto ka niya. Gusto ka niya. At titigil siya, uupo siya, para lang maranasan ka niya. Napapagod si Jesus. Kasi siya ay 100% human, same time 100% na Diyos. Nagpahinga si Jesus para sa Samaritan woman. Umupo siya doon. Parang nga umupo. Sige, kunwari itong balon. Umupo si Jesus para hindi magpahinga siya. Umupo si Jesus para ipakita doon sa babae at ipakita sa iyo na napapagod din ako. At may kasama. Pero kahit napapagod si Jesus, hindi siya natigil. Hindi siya nasuko. Sabi doon, ibak mo nga, ibak. Asan yung demo ko? Demo. Yung kahoy. You know. Sabi doon, ibak mo nga, nandiyan pa ba kayo? Ano ba? Amen. Sabi ni Jesus, walk with me. Work with me and watch how I do it. Nawala na sumama sa akin. Tandaan niyo po yung tinuro ni Pastor Rocky na pamatok. Yung kapag may mahinang kalabaw, mahinang baka na mag-aararo, tinutulungan ng malakas na kalabaw at binabalansa. Amen. Kailangan ko nang magsasaka. Sino ba mukhang magsasaka dito? Sino? Si Zion daw. Farmer, mukhang magsasaka. Bagal na magsasaka nga rin. Yan. Hindi, kunwari na lang ikaw si Joe. Ikaw si tao. Di ba ang ginagawa ng magsasaka ay aararuhin. Tapos may pamatok yan. Hindi na magganyan kami, pinsan lang. Yan. Tapos, ibig sabihin, nagtutulungan silang hilahin. Paano mo? Diyan na kayo sa baba. At dadala na. Yan. Symbolically, ito yung ating buhay, di ba? Si Juan Diyos, si Zayin, si Wally napapagod. Kaya sinabi ni Jesus na, take my yoke, buhatin mo aking pamatok, kasi tutulungan kanyang buhatin. Hindi na aalisin yung buhatin, ha? Huwag mo i-pray sa Lord, alisin yung problema. Ang pag-pray nyo, samahan nyo ako sa problema. Amen. So, kunwari, at sabi doon, walk with me. Walk with me. Lakad. Okay, mas yan. Okay, yan, tinutulungan. Yan. May hinihila, ha? Yan. Lakad pabalik. Yan. At sabi doon, work with me. Diyan muna kayo dalawa. Tingin kayo. Alsin nyo muna. Yan, alsin nyo muna, pero dyan lang kayo. Sabi ni Jesus, work with me. Sabi nyo nga, work with me. Inaanyayahan ka ng Diyos, magtrabaho ka kasama. Parang ganito. Sige, labay mo yun. Kaman Diyos, sinasabi na sige, Wally, yung trabaho ko, yung work with me, yung trabaho ko, pagtulungan natin. Sige. Work with me. Ito ang tanong ko, kaninong trabaho yan? Kay Wally o sa Diyos? Kanina? Trabaho ni Wally o trabaho ng Diyos? Kaninong problema yon? Kay Wally o sa Diyos? Kaninong problema yon? Kay Wally o sa Diyos? Kaninong sitwasyon yon? Kay Wally o sa Diyos? Kaninong school works yon? Kaninong thesis yon? Kaninong job order yon sa trabaho? Sa Diyos yun. Kasi nilagay ng Lord si Wally sa school na yon, sa barangay na yon, sa pamilyang yon, inilagay sa kumpanyang yon, kasi may purpose siya. Kaya kanino yon? Sa Lord yon. Kaya nga sinabi ni Lord, work with me. Sige, tulungan kita. Sa school works mo, pag-aaral, samahan mo ako. Hindi sinabi ng Lord, samahan. Sabi ko, samahan mo. Kasi yung gawain mo sa school, trabaho, gawain ko din. Yung pamilya mo, pamilya ko yan. Ako nagbuo sa inyo.
Sasamahan kita dyan sa sitwasyon mo ng asawa mo. Sabi ng Lord, work with me. Ganun, ikot uli. Okay. Work. Nagagas niyo po ba? Amen. Sige, mag-church ka, maging life group leader ka, samahan kita. Okay, ay napagod na si Wally. Kunwari napagod ka. Yan. Paano, no si Jesus napagod, anong ginawa ni Jesus? Ha? Umupo. O, umupo, kunwari, umupo ka, Wally, dito. Nakatayo ka pa din, hawak mo yung pamatok Diyos. Lagay mo sa balikat mo. Napagod si Wally. Upo ikaw, Wally, kunwari, napagod. Pagod. Anong pangatlong sinabi ni Jesus? Sabi mo nga sa'yo, mo kay Wally. Walk with me. Pangatlo nga. Walk with me, work with me. Ano yung Watch how I do it. Sabihin mo, watch and learn. Watch and learn. Okay, go! Ikot. Yan. Good! Hop! Oh, nasayaw ka. Manood ka. Yun ang problema sa atin eh. Hindi natin pinapanood si Lord. Ayan, isa pa nga. Isa pa. Uy! 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 Yan. Ay muna, asa na ba ako? Yan. Ang ganda ng sinabi ni Jesus. Kapag napapagod ka na, hindi mo kaya, panuorin mo lang. Dito ka kunwari dyan. Napapagod ka na sa pamilya mo, napagod ka na, ito po ang ginawa ng Diyos. Panuorin mo, watch me whip, watch me name. Watch mo. Ano ginawa ng Lord? Nilatigo. Nagputsam na beso. Pinako sa krus. Habang buhat-buhat ang krus, pinagduduraan ng mga sundalo. Itinayo, ibinilad. Alam nyo kapag nagpapatay ng kambing, bigay inaalis ang balat, tapos pinagalitas isinasabit. Lagi ko sinasabi ang pagkakaginawa kay Yesu Cristo, parang hayop. Pinako. Hinubadan. At anong ginawa ng apat na sundalo? Pinaghahati-hati yung damit at nagkara, nagdice. Pinagduduraan, pinagtatawanan. Pero anong sinigaw ni Jesus habang nakapako siya sa cross? Abba, aking Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napanood mo anong ginawa? Nagpatawad. O, ikaw naman ang gumawa. Kaya ba, magpatawad? Yes. Okay. Napanood mo kung paano ginawa. Watch how I do it. O, sabay kayo. Sabay uli kayo. Okay. Okay, paano yan? Okay. Ito ang trabaho nyo ngayon ha. Habang inano yan, papatawarin mo yung mahal mo sa buhay na hirap kang patawarin. Go! Basic na, magpatawad. Basic na, magpatawad. Okay. Hihirapan uli. Kunwari senaryo. Sige, upo na kayo. Palakpakan naman natin ng Lord sa buhay nila. Lord, napapagod na ako. Ang hirap mag-alaga. Ang hirap pumintindi. Ano sabi ni Jesus? Panurin mo ako, ano ginawa ko? Pinako sa krus. Pinako sa krus. At sinabi, pinapatawad ko. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. O ikaw naman, Lord, dito ka. Alam nyo, kaya tayo ay naboburn out. Ulitin ko. Dahil sa pinagagawa ng Lord. Ano pinagagawa ng Lord sa atin? Mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa. At kasama sa pagmamahal sa kapwa ay magpatawad. Kaya nakaka-burn out. Kasi ang pinagagawa ay tungkol sa iyo. Ang pagpapatawad ay tungkol sa iyo. Hindi tungkol sa ginawa niya.
ang pagla-life group leader ay tungkol sa atin, hindi tungkol sa ginawa ni Jesus. Panginoon, ang hirap mag-alaga, ang hirap mag-win. Yung aking inaalagaan, yung tigas pa rin ang ulo. Sige, sabi ni Jesus, upo ka muna, panurin mo ako. Pinalik, senaryo, pinanood sa TV. Huling hapunan, bago mahuli si Jesus. Alam ni Jesus, kinabukasan, si Judas, uhudasin siya. Tama. Pero ang ginawa ni Jesus, hinugasan pa rin niya ang taa. Hindi nung 11 ha, nung 12 kasama si Judas. Ikaw, kaya mong gawin. Okay, sabi ni Jesus, ikaw naman, mahalin mo yung mga inaalagaan mo. Pumunta kang church, hindi para man-chicks, pumunta kang church para alagaan mo yung inaalagaan mo. Nandiyan pa ba kayo? Ay si Jesus, yung ano ka sinabi ni Jesus? Hindi lang naman ako gagawa, itutulungan kita kasamahan. And it's very hard. Katunay, hirap. Keyboard is please para maganda-ganda yung luha na papapatak. Diba? Hindi naman. Alam nyo, isa sa challenging yung moment na yung aking ina, 4 years, I was verbally abused din ang aking ina. Hi ma'am, I love my mom. Nasa Singapore siya ngayon. Ang aking ina, ang daming mga hindi magagandang nasasabi gaya ng kinukumpara ko. Sa iba, that is all na kinukumpara ko. Sa iba, laging sa harap ko sasabi, hindi kaya ng mga anak ko yung ginagawa ko. Tapos marinig ako, sa edad mong yan, dapat ganito ka na, may pera ka na, mayaman ka na, etc. etc. Makakarinig pa ako sa ibang hanggang pastor na lang yan, ganito, ganyan. Katamad. Basta, sobrang verbally abuse. Ang sabi ni Jesus, magpatawad. Ginagawa ko naman. Nagpapatawad ako. Pag naalala ko yung sinasabi ko sa sarili ko, pinapatawad kong aking ina, pinapatawad kong aking ina. I forgive my mom, I forgive my dad. Pinapatawad ko sila, mahal ko sila. Pinapatawad. Decision ko yun araw-araw. Pero paulit-ulit kung narinig. Kaya paulit-ulit ako nagpapatawad. Hanggang sa sabi ko na, Lord, pinapatawad ko ang aking ina. Pero Lord, nakakapagod ko. Pero Lord, pagod na. Pinapatawad ko na lahat ng nanakit sa akin sa church. Pero nakakapagod. And then one moment, sa Boracay, promise mag-Boracay kayo. Sa Boracay, doon ko niyakap ang aking ina, at ako nagsorry. Kasi ako hindi perfectong anak, ganito ganyan. At doon din siya nagsorry. Usually, anak ang unang kilala ko. Ako nagsorry at nagkayakan kami habang nanonood yung iba. Imagine mo niya, kung aking ina mo, sorry na ito namin luha. Tapos mga bata nag-i-slide, wee! Kasi may swimming pool kayo sa gilid. Pero alam niyo paano nagawa yun? Naalala ko, kasama ko nga pala si Jesus, hindi ko kayang ako lang magpatawad, kasama ko pa nga pala siya. Next mga jamay. Kaya nga sinabi doon, isipin mo lagi na hindi mo trabaho yan, si Lord yan. At doon ko nakita ang aking ina, kaya gano'n din pala. Kasi abuso din siya ng kanyang magulang, aking mga lulong. Ang daming hindi magaganda sinasabi, na dahil siya'y bunso, hindi dapat siyang pag-aaralin. Huwag ka na mag-aaral, ganyan, gano'n. Kaya yung generation ng hurt na Pero you know what? Mas pinili ko ang pahinga kaysa sa pride. At yun din ang piliin mo. There will be a time that you need to stop to walk at umupo ka lang muna uli. Umupo ka lang muna uli. At panoorin mo, ano nga pang Jesus ang ginagawa mo? At sa akin, this is my time ngayon. I need months or weeks na magbabasa muna ako ng Bible. Lord, hindi ko na ulang alam ang gagawin ko sa church. Sa tunay, honestly, hindi ko alam ang gagawin ko sa church. I need to see Jesus, tingnan muna uli siya, then gagayahin lang natin siya. Bakit ba nga uli tayo na po-burn out? Kasi naalala ko habang nag-worship dito, ako'y nasa likod, naalala ko, ang church na may tungkol sa akin.
kay Pastor Pini na nakakahiya kapag pupuntihan natin, tungkol na naman sa'yo. Doon ako una. Kaya pala akong hindi sa nabuburn out, tungkol na naman sa akin. Ginagawa ko na naman yung gusto ko at hindi yung gusto ng Lord. So this is my challenge. Pagod ka na ba? Empty ka? Hindi ka na ba masaya? That is normal na mangyari. Baka dahil ang alam natin, ibinibigay naman natin sa Kanya. Pag Sunday, nagpapunta sa una, napunta ka, tinataas mo kamay mo, natulo ang luha mo. Pero pagkatapos, pag uwi mo sa bahay, sige, magpapakalakas ako, kakayanin ko, I will be strong, kikilos ako, magsisipat ako, baka tungkol na naman sa akin. No. Last. Learn the unforced rhythms of praise. Hindi siya pwersahan. Pag sinabing ang Diyos ginawa ang mundo 7 araw. Unang araw, ginawa niya ang liwanag, dilim, pangalawang araw, langit at lupa. Nung ika-7 araw, nagpahinga siya. Hindi nagpahinga ang Diyos Ama dahil siya ay pagod. Nagpahinga siya. Dahil tayo ay napapagod. Kaya ibinigay niya ika-7 araw, which is sa atin sa Pilipinas o sa ating tradisyon ay Sunday. Binigay niya ang Sunday para maging pahinga mo. Amen. Pero hindi pwersado, hindi karera, hindi nagmamadali, hindi sa sarili nating lakas, talino, talento, kakayanan. Biyaya yan ng Panginoon. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Hindi kanya bibigyan ng kabigatan na hindi mo kaya. Maaaring masasabi mo, Lord, hindi ko na kaya. Sabi ng Lord, hindi ko ibibigayan kung hindi mo kaya. Kung hindi mo kaya, nakatayo ka pa rin ngayon. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Ibig sabihin, kapag may pinagdadaanan ka ngayon, malaki ang tiwala ng Lord sa iyo na kaya mo. Na binigay sa iyo yung pagsubok na yan para habang buhat-buhat mo yung pamatok kasama si Jesus, makikita ng ibang tao na kahit dala-dala mo yan, hila-hila mo yan, nagtitiwala ka pa rin sa Kanya, naglilingkod ka pa rin sa Kanya. At huling sinabi ni Jesus, keep company with me and you learn to live freely and like me. Taas ang kamay dito. Gustong maranasan yung mabuhay ng malaya at mabuhay ng magaan. Taas ang kamay. Amen. Palapakan natin si Lord. Sabi ni Jesus, sumama ka lang sa akin, mabubuhay ka ng magaan at malaya. So, ibig sabihin, sa pinagagawa ni Jesus, sa trabaho ni Jesus, doon ka makakaranas ng kagaanan at doon ka makakaranas ng kapayapaan at doon ka makakaranas ng kalayaan. Tama po ba? Amen po ba? So, kaya pala ikaw ay nandito sa church, dahil kaya ka nandito, dahil masaya dito. Dahil magaan dito. Dahil may problema ka sa inyo, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa asawa, sa anak, sa magulang, may problema ka sa school, kaya ka nandito. Dahil alam mo, yung pahinga, nandito. Masaya dito. Magaan dito. At yung pinagagawa niya na ika-7 araw, yung pinagagawa niya na mag-win soul, mag-make disciple, yun ang trabaho. You know why I can say here, bilang inyong lingkod, I've experienced, magna 9 years na tayo ngayong taon. Actually, 9 years na tayo dito sa Mataas sa Kahoy. I've been through ups and downs. Sabi ko sa inyo, ako'y nagpi-preach naranasan ko mag-preach sa upuan. Naranasan ko mag-preach sa cellphone, 2 ang viewer. Naranasan ko pumunta, humayo doon para mag-live group, pero walang sumipot. Naranasan kong brown out. Naranasan ko na yung mga inalagaan ko, tinuring ko mga anak ay iniwan ako. Naranasan ko lahat ng bagay. Naranasan ko masaktan.
Pero pinakamatindi doon, nararanasan ko kasi si Jesus. Kaya ang paglilingkod ay masaya. At iba yung kaligayahan, iba yung blessing, iba yung peace, iba yung rest kapag naglilingkod ka sa Kanya. Tama ba? Palakpakan mo si Lord ka na niya. At hindi, ang aking rest, realization, bago ako umakyat dito, ang aking rest ay hindi yung mapunuan siya. Ang aking rest ay hindi makita ko mga leaders ko na magtagumpay sa buhay, may mga alagaan sila na may alagaan din. Sila yung hindi ko rest. Ang rest ko pala ay hindi resulta. Ang rest ko ay yung kanyang presensya. Ang aking pahinga ay laging sa Kanya. At ganun din sa atin. Ang pahinga natin is si Jesus. So, kung andun sa pinagagawa ni Lord ang real rest, then I want to work with that. Gusto kong magtrabaho sa trabaho ng Diyos. Masaya sa Lord. Kasi ang pahinga nasa Lord. Tumayo tayo ngayong oras dito. Let's sing this song. Ang tanging nais ko. Ang nais ko sa this time, let the music, let the worship song flow through you. Let the Holy Spirit dyan. Just close your eyes or bow down your heads o gusto mo nakamulat. But if you want to have that real rest, yung tunay na pahinga, let God work through you right now. Kumilos ang Diyos sa buhay mo ngayon. Habang nakapikit ka lang o gusto mo itaas ang kamay, sing the song. He is working through you right now. Muli pa ating kantahin. Ang nais ko sa people of God sing. Ikaw lang at si Lord. Huwag mong pansinin ang katabi mo. As you make this sing to God. Nais ko. Ayaw ko na
Thank you, God, for the rest. Maybe it's time na mo lang. Just watch God. Open the Bible. Pray. Tignan mo anong ginawa ni Jesus sa sitwasyon mong yan. Huwag kakalimutang lumapit lang lagi sa Kanya. Huwag kakalimutan ng linggo kasi itong iyong pahinga. Salamat po aming Ama. Ikaw ay banal at makapangyarihang Diyos. Palakpakan naman natin yung karapat-dapat na palakpak, papurit, pagsamba sa makapangyarihang Diyos. Thank you, Father. Batiin mo yung pinakamalapit sa iyo. Sabihin mo, kasama mo si Lord. Come on. Bumati ka pa ng 5 pang tao malapit sa iyo. Sabihin mo, kasama natin si Lord. Thank you, Father, in Jesus' name.